OnePlus 15, ganda ng presyo nito para sa isang flagship phone. Pwede na mag-pre-order sa Digital Walker. Pag-usapan natin. Okay, so eto na yung bagong flagship phone ng OnePlus. Full review sa YT soon, so specs at unboxing lang muna tayo ngayon. Eto yung box at para malinaw na sa lahat, charging cable lang ang kasama sa loob ng mga units natin dito sa Pilipinas. Pre-order freebie itong 100 watts na SuperVOOC charger, Aramid fiber magnetic case, angas ng case na to, bagay na bagay sa phone. At meron din silang anti-reflective tempered glass na hindi ko muna in-install dahil itetest ko pa yan sa full review. So eto na nga yung OnePlus 15 at sa totoo lang, nung unang kita ko sa design nito, akala ko hindi ko magugustuhan kasi last year, best phone design para sa akin itong blue na OnePlus 13. So nung nakita ko na medyo malaki yung pagbabago na ginawa nila sa design, napaganoon ako. Pero maganda pala sa personal. Ang ganda ng matte finish niya dito at legit na premium phone yung datingan. Yung camera module naman, simple lang din. So, overall looks okay na okay sa akin. Available nga rin pala in Sunstorm and Ultraviolet. Hindi ko sure kung kailan maglalagay ng demo units ang Digital Walker sa mga stores nila. Pero tingin ko mas ma-appreciate nyo kapag nakita at nahawakan nyo na ng personal. Isa rin sa mga napansin ko agad-agad ay yung flat display. Last year kasi, diba, slightly curved yung display ng OnePlus 13. At sa akin naman, okay din yun, pero mukhang mas marami talaga ang may gusto ng flat kasi same story din tayo sa flagship phones ng Vivo. Flat display, flat back, Gorilla Glass Victus 2 protection, may IP66, IP68, IP69 at IP69K rating din. Ibig sabihin, protektado hindi lang sa paglubog ng tubig, kakayanin din yung high pressure water jets. For sure, may mga nakapanood na sa inyo ng review ni MKBHD kung saan pinakita doon na hindi to madaling magasgasan. Very impressive. Susubukan ko rin yon. Display natin dito ay 6.78 inch 1.5K 165Hz LTPO. Yung 165Hz ay may enable lang sa ilang mga games. So most of the time 1 to 120Hz lang tayo. 3200Hz yung instant touch sampling rate. And siguro pansin nyo na rin na medyo may pagka-gaming phone yung atake nila, and yes, pinagtutuunang pansin din talaga ng OnePlus ngayon ang gaming. Actually, nakikita ko talaga to as more of a performance-centric phone na goods din pang all-around. Latest Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset, up to 16 gigs na LPDDR5X Ultra Plus memory, up to 512 gigs na UFS 4.1 storage. Tapos meron din silang 360-degree cryo velocity cooling system. Bale, cooling setup nila to na gumagamit ng aerospace-grade aerogel insulation para hindi gaanong uminit yung display pag may long gaming sessions tayo. Meron din silang pro-level gyroscope kung nagamit ka niyan, lalo na sa mga FPS games. Self-developed Wi-Fi G2 chip para sa mas reliable na internet connection. At iba pang mga gaming features like bypass charging. Supported din ang 120 watts wired at 50 watt wireless charging via SuperVOOC and AirVOOC chargers. 7,300